This video is sponsored by EcoFlow. Good afternoon. 600 watts na power station at saka ito naman yung 110 watts na solar panel. Pero isa-isahin natin yan. Unahin muna natin to. Ang laman nito ay mga kable, mga cables. Alright, so ito yung mga available cables na pwede natin gamitin. Una dito ay yung mula dito sa solar panel papunta dito sa power station. Itong kable naman na to pwede natin pang charge gamit ang sasakyan. Ito naman para sa DC connection, pang charge mula dun sa AC power outlet natin. At ito rin. At ito rin ay isang AC power cable, pwede natin pansaksak. So tatlong AC power cable na pwede natin gamitin. At ito naman ngayon yung power station. Buksan natin. Meron siyang warranty card. Kung makikita nyo, 24 months na warranty card. That's 2 years. At syempre ito na rin yung manual. Sa loob na ito yung manual. So well protected naman siya. May mga styro siyang nakapalibot sa kanya. Actually, tinesting ko na to kanina. Kaninang umaga, nag-charge ako ng aking cellphone. At sinubukan ko rin i-charge to. Mula 31% hanggang 100% ginamit ko yung AC power outlet ay umabot lang ng 1 oras. Ganon kabilis i-charge to mga brother. So again, ito ay isang 600 watts na power station. 288 watt hour po yan. So papakita ko lang sa inyo yung mga buttons na available dito. Ito yung power button nya. Press and hold lang natin yan ng 1 second. Ayan. So dito naman sa panel gauge natin or dito sa screen, dito natin makikita yung mga information tungkol sa power station na to. So halimbawa 89%, yan po yung indicator ng kung ilang percent pa yung battery natin dito sa power station. Dito naman sa baba ng screen, meron siyang 4 outlets. Isa dito yung USB-C 100 watts. Meron dalawang USB-A's at saka fast charging na USB. Dito naman sa right side, meron siyang DC. Dalawang buttons namin, dalawang hole na yan. At kasama rin to. I think pwedeng gamitin cigarette lighter to. Pwede. So hindi pa muna gagana agad-agad to pag sinaksak mo. Kasi meron siyang sariling power button. Ito yung power button niya. Alright, so dito sa left side naman, meron siyang light. So meron siyang low beam. Yan. Meron din siyang high beam. At saka SOS. Dito sa baba ng button na to, meron siyang Wi-Fi button. Itong Wi-Fi button na to, pwede kayong kumonekta actually dito para ma-monitor nyo kahit medyo malayo-layo kayo ng konti dito sa power station. Download nyo lang yung application dito sa Google App Store at ma-monitor nyo to. Papakita ko sa inyo mamaya. Dito naman sa right side, paikot lang natin, meron siyang dalawang AC outlet na available para dito. Ayan. So hindi muna to gagana unless kung ipa-power on mo siya. So meron din siyang sariling power button. Yan, naka-on na siya. So dito naman sa likod niya, ito yung logo ng EcoFlow. At dito sa left side kanina, ito naman yung kung saan nyo pwedeng gamitin isaksak yung mga kable na pinakita ko sa inyo kanina. So ito yung para sa regular AC port or AC power outlet. At ito naman yung para sa solar panel, kung i-connect natin itong solar panel mamaya o sa mga susunod na mga reviews natin. Pag-usapan naman natin ngayon yung build netong power station na to. Compact yung design niya at saka wala kayong maririnig na kahit anong lagitik. Ganun siya ka-compact. Gawa siya ng hard plastic. Yan. Ang bigat naman nito ay 5 kilos. Yung portability nito, thumbs up ako doon. Moment of truth na, susubukan naman natin i-charge yung mga gamit natin dito. Papakita ko sa inyo. At kahit yung mga sobra sa 600 watts na mga equipment yung pwede rin paganahin ito. Halimbawa yung grinder, medyo mataas yun. Yung mga around 800 watts siguro yun. Mga grinders, tsaka yung mga
drill, pwede rin, di ba? Matataas din ang wattage sa mga yun. Meron tong special feature na tinatawag na X-Boost na pwede nyong gamitin yung mas mataas na wattage equipment nyo para pagganahin na ito. So 100% na siya, tapos na siya mag-charge dito sa gauge panel natin. So isang oras siya sakto, 31% kanina yung natitira dito. At natapos niya in 1 hour sakto 100%. Tatry naman natin i-connect na, isaksak yung mga appliances natin dito. Tingnan natin kung gagana. 480 watts na water heater, electric fan, tapos nag-charge tayo ng battery ng drone. Tignan natin yung output na ito, hindi pa natin na-open to. So far, naglalabas siya ng 47 watts para sa dalawa na to. Turn on natin to. Tapos naglalabas siya ngayon ng 553 watts. Ganyan kalakas itong water heater na to. At pwede natin gamitin ng 28 minutes ng sabay-sabay dito sa tatlo na to. Ayan, so okay na. Actually mainit na yan, medyo malalaki na yung bubbles nya. Tanggalin na natin. So test natin yung grinder. 880 watts po yan, ng grinder. Naka-on na po yung X-Boost na ito. Ibig sabihin pwede natin gamitin yung mga matataas na wattage na mga equipment katulad na itong grinder. So gaya ng sabi ko guys, pwede nyo pong gamitin yung mga equipment nyo hanggang 1,800 watts ng mga gamit, kahit 600 watts lang to. Hi guys, so ngayon naman susubukan natin i-power on itong buong set ng computer. So meron siyang monitor at saka ito yung CPU nya. So, pero mamaya papakita ko sa inyo. Yan. So turn on natin yung switch dito sa gilid. Ayan. Alright guys, so ito na. Nanonood na kami ng video dito sa computer desktop na to. At yung output niya ay umabot siya ng 107. Tumaas siya ng konti tapos biglang bumaba rin, naging 51, 40. Hindi siya pare-pareho. Alright guys, so i-unbox naman natin itong solar panel. Grabe no, box within the box. At ito naman yung warranty card niya. 12 months po yan, so isang taon. Ito naman ngayon yung manual. Premium design ng bag. Wow. Alright, so buksan lang natin to. Wow. Ito may kable siyang pwede natin gamitin. So itong bag pa lang na to, solid na yung protection na ito. 1, 2, 3. 3 folds po siya at medyo may kahabaan. Pero ang kagandahan na ito, nag-fold naman siya, hindi katulad ng mga naka-fix na isang mahabang ganon. Ito hindi. Ito ay 110 watts na solar panel ng EcoFlow. Ito ay may bigat na 8 pounds kapag itong solar panel lang. Kapag kasama naman yung case niya, yung bag niya, abot yan ng 13 pounds. Kung nabasa niyo sa baba, monocrystalline silicone po ang type ng cell na ito. So rated IP68, ito po ay waterproof na rin. Magandang hapon. At ngayon naman ay ititesting natin kung gaano nga ba kabilis mag-charge ang 110 watts na solar panel ng EcoFlow. Medyo makulimlim yung panahon ngayon kaya hindi ako masyado umaasa na makapagbigay ito ng mas mabilis na pag-charge. Ang bilis po ng charging niya ito ay syempre nakabase po yan sa kung gaano kaganda yung rays ng araw na tumatama doon sa solar panel. Alright, so ito yung dalawang product na pinadala sa atin noong nakarang araw. Ito yung solar panel at ito yung power station. Ipapakita ko sa inyo kung paano i-set up itong 110 watts ng EcoFlow solar panel. Alright, so meron siyang velcro dito. Tanggalin lang natin. Tapos unzip natin siya. At itong casing niya, itong pinaka-bag na itong solar panel, pwede natin gawing stand
kapag gagamitin na natin siya. I-hook natin to kasi meron na siyang available na hook. Ganon din dito sa kabila. Ganyan po yung magiging itsura niya. Ayan, yung angle niya is 90 degrees at least para mas ma-maximize natin. Ito naman ngayon yung 600 watts EcoFlow power station natin. I-connect na natin dito. Dito yung saksakan. Ayan. So ito yung regular power outlet para sa AC na charging natin. At dito naman yung solar panel. Itong gagamitin natin na to. At ito naman yung isa pang kable na i-connect natin dito sa power station. So madali lang naman siyang hanapin yung saksakan niya kasi meron siyang female at saka male na plug dito. So halimbawa ito yung male na tinatawag ata kung di ako nagkakamali. I-connectan lang natin dito. At yung isa naman, ito na nanggagaling dito sa solar panel, kukonekta uli natin dito sa kabila. At itong dulo na ito yung kukonekta natin dito sa power station para mag-charge. Yan. Ganun lang kasimple at kabilis i-set up itong dalawang equipment na ito na pinadala sa atin ng EcoFlow. Itong 110 watts na solar panel at ang 600 watts naman na power station. Ayan, so bumaba siya ng 28 watts na input. Actually pa bago-bago kasi nga itong araw natin ay natatakpan ng mga ulap. Kaya kuminsan mataas, kuminsan mababa. Yan, nagfa-fluctuate po yan. O ngayon tumaas ulit, naging 84, 86. So habang inaantay natin mapuno ma-charge yung power station natin, pwede nating i-connect itong cellphone natin doon at i-monitor kung ano na nga bang status. So halimbawa ito, nakikita natin na 99% na yung battery natin na china-charge. And medyo steady na siya ngayon sa 71 watts, kaya mas mabilis na siya mag-charge. So ito yung application by the way na kailangan yung i-download sa App Store para ma-monitor nyo yan. So 99% na tayo. Meron pa tayong 11 minutes na natitira para mapuno to. Pero hindi ko na i-full charge. I think ang pinaka-importante doon ay nakita nyo kung paano i-set up at kung gaano siya kabilis. Naabot natin itong 99% na to. From 80% to 99% ay 1 hour po yan. Alright, so pagkatapos natin magamit ang dalawang equipment na to, itong 600 watts na power station at saka 110 watts na solar panel, ang masasabi ko dito, perfect combination itong dalawa na to, di ba? Kasi syempre, kapag hindi nyo may charge to, kapag let's say na walang kayo ng kuryente sa mga emergency cases, ay merong aalalay na solar panel na pwedeng gamitin para ma-charge to, di ba? Isa pang nagustuhan ko dyan, fast charging. So halimbawa, kung gusto nyo i-charge to sa lugar na mayroong kuryente, that time na nangangailangan kayo, ay aabot lang to ng 1 hour may higit, mapu-full charge na ito. At isa pang feature na nagustuhan ko dito, yung X-Boost. Yung X-Boost ay pwede nyo gamitin yung mga high wattage yung mga equipment nyo hanggang 1,800 watts. Pwede nyo isaksak dito kahit 600 watts lang to. So usapang portability naman, definitely 2 thumbs up doon. Dahil ito, maliit siya, super compact yung design niya at madaling dalhin. Ganun din dito sa solar panel dahil nga foldable siya, super portable din ito. So gaya na sabi ko, perfect combination itong dalawa na to. At kung tatanungin niyo ako kung i-recommend ko ba to, definitely yes. 2 thumbs up tayo dyan. Mag-iwan ako ng link sa description box kung saan niyo pwedeng bilhin itong dalawang equipment na to. Salamat muli sa panonood. Kita-kita tayo sa mga susunod na mga videos.